magamit yung teksto na ating binabasa, ating ginagamit, na hiwalay doon sa intensyon ng taong sumulat ng talata o ng teksto. Diba? Importante lagi na inuunawa natin yung teksto na ating binabasa. Kasi madaling magbasa, pero iba yung pag-unawa doon sa binasa. No? Halimbawa, ito yung ating pag-aralan natin ngayon na example ng ating upang maunawaan natin yung sinasabi natin. Bakit mahalaga ito? Gamitin natin itong example, yung Philippians 4:13 o sa Tagalog ay Pilipos, Kabanata 4, talata 13. Pamilyar kayo dito, di ba? Ang sinasabi dito, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ng Diyos. Nawain natin yung madalas intensyon ng mga tao pag ginagamit yung verse na ito. Pamilyar kayo dito sa text, di ba? Philippians 4:13 sa English, I can do all things through Christ who gives me strength or who strengthens me. Di ba? Bakit madalas kinuquote itong verse na ito? Anong intention ng tao? Motivation, di ba? Motivation para saan? Favorite verse yan ni Stephen Curry. Kaya sabi niya, ang gawin niya sa may paglalaro niya, magagawa niya. Kasi pinapalakas siya ng Diyos. Di ba? Ganun yung intention ng mga tao. So, maraming tao, favorite yung verse na to. Kasi ang thinking nila, magagawa nila lahat, walang imposible sa kanila, basta ang alam nila, nasa kanila ang Diyos. At ang Diyos ang magbibigay ng lakas sa kanila. So lahat ng nais nila na gawin, whether tama ba yun o mali sa paningin ng Diyos, mangyayari. Kasi ang thinking nila, nasa kanila ang Diyos. Ganun yung intention nila. Pero, ganun ba talaga yung context ng teksto? Sino na nag-try na basahin yung teksto na ito beyond sa verse 13? Ibig sabihin, binasa yung mga verses before that at saka after that 13. Meron na ba? O ngayon nyo pa babasahin? Ngayon, gawin natin, suriin natin itong teksto. At tignan natin kung ganun ba talaga yung konteksto niya. Bakit siya sinabi? Okay? Pero bago natin simulan, sino nagsulat ng teksto na ito? Sino nagsasalita sa teksto? Pablo. Si Pablo. Si Pablo ang nagsulat, meaning, siya rin yung nagsasalita nito. Ang tanong, bakit niya sinulat? Bakit niya sinabi? Diba? So, kung gusto niyong maunawaan yung teksto, kailangan nagtatanong kayo. Diba? Sino bang nagsulat? At bakit niya isinulat? Bakit niya sinabi yan? So, yun yung primary na questions na kailangan natin suriin, himayin, o alamin. No? So, ngayon, suriin natin siya. Pause for 10 to 20. So, pag binasa natin, ito yung gawin natin, no? Tukuyin ang uri ng panitikan. Anong uri ng panitikan siya o literary genre? Pangalawa, unawain ang malapit na konteksto, immediate context. So, paano? Kasi yung Pilipos, isa siyang Roman city sa Macedonia. Kasi sakop yan ng Roman Empire. Eh, ang Roman Empire, ano ang religion nila? Naniniwala nila. Naniniwala ba sila na si Kristo ay Diyos? Hindi. So, yun yung malaking balakid sa kanila. Di ba? At meron pa siyang nalaman na merong mga mangangaral ni Kristo na nagtuturo ng ibang pangangaral. So, ang nangyayari, nagkakagulo yung mga tao. Kasi nakaka-receive sila ng ibang aral na lihis o iba dun sa aral na tinanggap nila sa mga apostol. No? Dito sa chapter 1 ng Pilipos, sinabi dito ni Pablo na siya ay nakabilanggo. No? Sinabi niya dito sa verse 7, minamahal ko kayo, kaya dapat lang napahalagaan ko kayo ng ganito. At dahil magkasama tayong tumanggap ng pagpapala ng Diyos, noon pa man, nang ako'y malayang nagtatanggol at nagpapalaganap ng magandang balita. At kahit ngayong ako'y nakabilanggo, maliwanag na siya ay nakabilanggo nung time na yun na
sinulat niya itong sulat na ito para sa mga taga-Pilipos. So dito, sa verse 10 to 20, makikita nyo yung verse 10 to 12. Ano yung sinasabi dito ni Pablo? Ano yung pakiramdam niya? Ano yung emotion niya dyan? Nagagalak. Ayan, sabi niya, labis akong nagagalak sa Panginoon. Nagpupuri siya, nagpapasalamat siya. Sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang pinamalas ninyo sa akin, magpagmamalasakit sa akin. So, nagagalak siya dahil sa pagmamalasakit ng mga tao sa Pilipos. At kahit nung time na iyon na nakakulong siya, nararamdaman niya yung pagmamalasakit sa kanya ng mga tao nito. Kahit na matagal na siyang hindi nakikita ng mga tao. Kasi ano siya, missionary siya eh. Ito yung sabi, di ba? Ito yung unang simbahan na naitatag niya. Di ba? So, yung Pilipos, yung unang simbahan na naitatag niya, o community ng mga mananampalataya ni Cristo na naitatag niya. Tapos lumipat na siya sa ibang mga lugar. Pero, patagal silang hindi nakita hanggang sa napabalitaan nila na ito si Pablo, nakulong pala. Di ba? Pero kahit na ganun katagal, yung lumipas, ramdam niya yung pagmamalasakit sa kanya ng mga tao sa Pilipos kasi nagpapadala sila ng tulong. At doon si Pablo ay nagagalak sa Panginoon, nagpapasalamat. Kasi yung kanyang itananim na pananampalataya ay nagbubunga sa mga tao ito ng mabubuting gawa. Verse 11, sinabi niya, hindi ko sinasabi ito dahil kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Hindi niya intensyon na maghanap pa o humingi pa ng tulong doon sa mga tao. Sabi niya, natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko na ang pagkikahos, naranasan ko na rin ang managana. Natutuhan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o magutom, o ang magutom, ang nagana o ang maghirap. So sinasabi niya, nagsasabi siya na nagpupuri siya sa Panginoon kasi nararanasan niya yung pagmamalasakit ng mga tao na hindi siya nakakalimutan. Pero hindi siya sumulat para isipin ng mga tao na nangihingi pa rin siya ng tulong. Minsan may ganun tayo di ba? Pag naka-receive tayo ng message doon sa mga tao na matagal na nating hindi nakita. Iniisip natin, ay baka may kailangan ito, baka may problema na naman ito. Di ba? Pero sinabi ni Pablo, hindi yun yung intention niya. Ang sa kanya, nagpapasalamat siya sa Diyos. At kontento siya kung ano man yung kanilang binibigay. Yun yung sinasabi ni Pablo dito. Kasi, natutunan niya na mag-adjust sa buhay. Pero masagana yung kanyang kalagayan o hindi, kontento siya. Pero nang kasabihan tayo sa mga Pilipino, di ba? Pag maiksi ang kumot, matutong bumaluktot. Marunong siyang mag-adjust, natutunan niya na mag-adjust sa buhay. Hindi niya hinihingi kung ano yung wala. Nag-a-adjust siya kung ano yung meron. At yun yung natutunan niya. Tapos, pagkatapos ng verse 12, sinabi niya to, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Cristo. So nakita niyo yung connection, immediate context niya. Hindi niya sinasabi ito na masaya siya. Hindi sinabi dahil iniisip niya na hindi lilipas dito at yayaman din ako, makakalaya din ako sa bilang buhay. Hindi yun. Hindi niya intensyon na sabihin ito para ipakita na aayos din ang lahat. Hindi yun yung intention niya. Verse 14 to 20, dito naman sinasabi niya na pagpapasalamat niya pa rin doon sa mga tao sa taga Pilipos, no? Yung mga tulong na natanggap niya sa mga taong ito nung siya ay umalis sa Macedonia, matagal silang hindi nakita. Pero patuloy silang na nagpapadala ng tulong sa kanya, no? Sabi doon sa 16, nung ako'y nasa Thessalonica, makailang ulit din pinadala ninyo ako ng tulong. Tuloy mo, nasa Thessalonica na siya. Pero nagpapadala pa rin sila ng tulong kay Pablo. Hindi sangat kung laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Kasi ang iisip ni Pablo, yung mabubuting gawa na ginagawa ng mga taga-Pilipos, alam niya, nasusuklian ng Diyos ng pagpapala. So yun yung mga sinasabi niya dito. Tapos, sinabi niya rin, verse 18, narito ngayon ang katibayan ng labis-labis na kaloob niyo sa akin.
ito yung sa present na, no? Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epaprodito. So yung si Epaprodito, siya yung nagdala ng mga tulong na ibinigay ng mga taga-Pilipos kay Pablo doon sa bilangguan. No? At nakita niya yung gamit ng mga tulong niya na yun. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. Ang thinking ni Pablo dito ay offering to God yung mga tulong na yun na binibigay sa Kanya ng mga taga-Pilipos. So, nakita nyo yung immediate context niya at saka yung daloy ng kaisipan. Now, from verse 10 to 20. Napapasalamat sa Diyos, tapos sabi niya, hindi niya to sinasabi para manghingi pa ng tulong. Ang intention niya lang to purely magpasalamat doon sa mga taga-Pilipos. At sinabi niya na kontento siya sa anumang kalagayan meron siya. Kasi natutunan niya na mag-adjust sa anumang kalagayan. Whether masagana yung kalagayan niya, mahirap yung kalagayan niya. At sinabi niya doon, nagagawa niya iyon dahil sa lakas na kaloob sa kanyang Kristo. So ang point niya, bakit niya sinabi yun? Dahil nagagaling siya sa kaisipan na kahit anong dumating na sitwasyon sa buhay niya, nagagawa niyang mag-adjust. Nagagawa niyang tanggapin yung mga bagay na yun kasi meron siyang lakas na pinagkakaloob ni Kristo. At yun yung dapat natin isipin, mga kapatid. No? Ano yung pangunahing kaisipan ng teksto? Si Pablo ay tumutukoy sa kakayahang makapagtiis sa anumang kalagayan, hindi sa garantiyang magiging matagumpay sa lahat ng bagay. Usually, ganun yung kaisipan ng mga tao pagdating dun sa teksto, sa Philippians 4:13, na magtatagumpay sila sa lahat ng bagay. Pero yung intention ni Pablo, hindi. Ang sabi niya, kaya niya sinabi yun, kasi ang intention niya, ipaunawa sa mga tao na kaya niyang magtiis sa anumang kalagayan. Dahil dun sa lakas na binibigay sa kanya ni Kristo. Magkapareho ba yun dun sa usually na iniisip ng maraming tao pagdating dun sa Philippians 4:13? Ngayong alam nyo na yung konteksto ng sinasabi ni Pablo. Ganun pa rin nyo ba siya naiisip? Hindi, magkaiba na siya. Hindi na, di ba? Di pa siya. Hindi siya lahat ng tagumpay. Hindi siya sinasabi lang natin dapat para pagtagumpay tayo sa isang bagay. Madalas ganun tayo di ba? Kunwari may exam, quote nila yun, pangahawakan nila yun. Sabi ni Lord kasi, bibigyan daw ako ng lakas. Kahit hindi naman nag-review. Iniisip niya, makakapasa siya sa exam, di ba? Hindi, yayaman ako. Tatama ako sa loto. Sabi kasi ni Lord, bibigyan ako ng lakas. Philippians 4:13 yung ginagamit. Kahit hindi naman tumataya ng loto. Kahit hindi naman nagsusumikap sa buhay. Di ba? So, hindi ganun yun. Iba yung konteksto niya. So, ganun yung paraan para maunawaan natin yung literary context ng isang teksto. Hindi mo siya kukunin lang doon kung kuha ka lang ng isang verse tapos i-quote mo. Mahirap yun. Pwede yun gawin, i-quote mo siya, pero dapat inuunawa mo ano yung konteksto niya. Hindi mo siya basta kinuquote lang. Okay? So, importante yun mga kapatid. Sa ngayon, tignan natin itong isang video na tumatalakay sa pag-unawa ng literary context. No? Kanina tinanong natin, anong uri ng panitikan ito? Lubisen. Okay. Ngayon, tignan natin, ano ba yung mga iba pang mga literary genre sa Bible? Itong